Ayan, ang dami na naman nating maitatanim ng mga rubber tree or rubber plants from cuttings. Hello, muli po, magandang araw and magandang buhay sa ating lahat. Ayan po ang aking kaibigan na kolektor ng rubber tree. Ayan, nag-cut siya ng mga rubber tree niya dahil nga mahahaba na. At yan ay ibibigay niya sa akin lahat, kaya dagdag na naman ang ating mga rubber tree. At meron ding mga banda orchids yung aking kaibigan dahil mahilig din siyang mag-collect noon ng mga orchids. Ayan, yung iba ay yun nga, napabayaan na nga dahil wala siya dito sa Pilipinas, nasa abroad siya. Ayan yung mga cuttings na rubber tree. Tapos binigay na niya lahat sa akin yung mga banda orchids niya. Ayan, pinampunan niya sa akin lahat. Actually, matagal na niya itong binibigay sa akin. Gusto niyang iwanan sa akin. Kaso, yun nga, sabi ko baka mapabayaan ko din. Eh yun pala, ay mas kawawa yung nangyari dahil nga, napabayaan nga dun sa kanila. Hindi na didiligan. Ayan, yan yung ano. Kaya ayun, tinanggap ko na nga dahil nakakaawa. Ayun, baka ma-save pa yung iba. Dahil nga yung iba mga natuyo na, mga namatay na yung iba naman ay mga ninakaw na sa puno. Siyempre, hindi maiiwasan kasi nakikita sa ano yung magagandang bulaklak. Kaya ayan na lang sila, ayan na yung mga natira. So ayan, ang ating mga bagong ampon ng mga orchids, sana ay mabuhay naman yung iba. Lalo na ngayon sobrang init ng panahon. Kaya ayan, mga natuyot na yung kanyang mga ugat, yung iba namatay na. So ayan yung mga rubber tree, yung mga cuttings. Ito yung lemon lime. Ito yung pinakagusto kong kulay, yung lemon lime. Kaya ayan, marami na naman tayong itatanim. Sana ay mabuhay ito kasi nga, ano ngayon ang init ng panahon eh. Kaya, yun nga, itatry ko rin naman na mabuhay sila. Itatry ko na itanim. At ang gagawin ko dito ay, babalutan ko sila ng plastic after ko itanim. So, yung way na yon, yung nilalagay ng plastic, yun ay tinatawag na ICU method. Yung mga ibang halaman ko dito ay ganoon ang ginagawa ko para ma-maintain yung moisture nila at may chance sila na mabuhay dahil nga lalo ngayon mainit. Baka hindi sila mabuhay. Kaya ganun, karamihan ganun yung ginagawa ko kapag bagong tanim sila through cuttings ay ICU method yung aking ginagamit. So ito mag-start na akong magtanim, bali itong ay putulin ko dyan, magiging dalawa siya kasi masyadong mahaba. So, ayan, ngayong araw po na to ay sana po ay samahan nyo na naman po muli ako at tayo ay magtatanim ng mga rubber tree through cuttings. Wala pong iwanan, sama-sama po tayo. So, ang gagawin ko dito ay pupunasan ko yung mga dagta niya dahil yung dagta ng rubber tree ay nakaka-allergy po. At yun ay makati sa skin. Kaya iwasan natin sa may mga allergy na malagyan tayo ng dagta nila. Itong malalaking dahon na to ay pwede naman nating ikat para mas mag-focus siya sa pag-uugat yung ating halaman. Dahil ito namang mga ito ay tutubuan naman siya ng panibagong sanga, panibagong dahon. Kaya gaganda rin naman sila. Mas mabilis silang mas mabilis mabuhay kapag ganun. Kasi nagawa ko na itong method na ganito. Mabilis siyang mabuhay. Tsaka pag nag-usbong na siya, maganda na. Kasi itong mga old leaves na to ay sa katagalan ay yung iba ay lang din naman, malalagas din. So ayan, itatanim na natin. Bali, diniligan ko na muna itong mga lupa niya. Binasa ko na. Ayan, hanggang sa tumulo yung tubig sa ilalim. Tapos nilalagyan ko siya ng butas. Ayan. Tsaka ko dyan ilalagay yung pinaka puno niya. Ayan. At pag nailagay na natin yung sanga, yung puno, medyo ipipress natin yung mga gilid-gilid niya
para hindi magalaw. Ayan, para mahigpit. Hindi naman yung madiin, basta yung katamtaman lang para hindi siya magalaw. Pagkatapos nito ay lalagyan din natin siya ng tukod para sigurado na hindi siya magagalaw habang sila ay nandito at nag-uumpisa na silang mabuhay. Kasi pag nagagalaw ito ay may posibilidad na mamatay sila. Ayan, i-press natin ng konti para hindi lang sila magalaw. Tapos ito na yung kalahati ng sangan niya. Babawasan ko lang yung dulo. Babawasan ko lang yung nasa ibabang parte ng mga dahon. Kasi mamamatay din naman to dahil ilulubog natin siya sa lupa. Tapos yung mga dahon niya, pwede rin namang itali-tali na ganyan. Dahil yung iba naman ay pag talagang hindi naman siya nalalagas. Mayroong mga dahon na naglalagas. Meron din namang hindi para hindi naman siya pangit tingnan na gupit lahat yung dahon. So, tinry ko lang yung isang maliit na yun na gupitin yung mga dahon. Pero dito sa iba, ganun na lang yung gagawin ko. Itatali ko para pag binalutan ng plastic, hindi siya nakabukadkad yung mga dahon. Mas madaling balutan ng plastic. So, ayan, tinanim na ulit natin. So, itong mga iba pa ay ganun pa rin yung gagawin natin kung anong ginawa ko sa una. Tinanggalan ko ng dahon sa ilalim at pinagdalawa. Pero dito ay itatali ko na lang tong mga dahon. So, ayun nga pala, lalagyan ko siya ng sa ibabaw yung ilalagyan ko ng cinnamon powder sa ibabaw para yun nga dahil yung cinnamon powder ay hindi lang rooting hormone kundi yun ay anti-fungus. Ayan, para hindi mabulok or hindi pasukan or hindi mapunggos yung ibabaw ng pinagputulan. Ayan. Tatalian ko na lang yung mga dahon para hindi siya nakabuka kapag ini-ICU na natin. So, ang ginawa ko ay tinali-talian ko muna lahat. Ayan. Para tusok na lang ng tusok. Ayan. So, ito, lalagyan natin ng tukod para hindi magalaw yung ating tanim na puno. Tsaka natin tatalian. So, bali, ayan pa yung iba na hindi natin na itatanim dahil napakarami nga. Ayan, tinali-talian na lang muna lahat yung mga dahon nila. Ayan, para mabilis na lang silang itanim. So, bali, ito na yung mga naitanim ko. Mga 7 puno. Ayan, yan yung mga naitanim ko. At lalagyan na natin sila ng plastic. Yun nga yung tinatawag na ICU. So, ayan na sila. Nalagyan ko na ng plastic. Ayan, ilalagay muna natin siya sa shaded area. At saka, dapat dito ay hindi mo na siya magagalaw. Mga 2 weeks, 2 to 3 weeks, ay hindi mo na siya dapat magalaw dito. Hanggang sila ay nag-uumpisa ng mabuhay. Ayan, dyan muna sila sa shaded area. At ito namang ating mga orchids, ayan na, isabit na. Ayan na sila, siguro, ini-spray namin ng tubig to mga 3 times a day dahil nga yung mga ugat ay mga tuyo na. Tapos ito yung part na to, ito daw yung ninakaw, ayan pinutol. Tapos ito meron na siyang new root. Ayan, ibig sabihin ay nakaka-recover na sila. Tapos ito yung mga ID nila, mahirap basahin.
Ayan, 2015 pa oh. Tapos 2014 to. Yung mga master